Welcome to Community Teachings YouTube channel. Ang aming channel ay nakatuon sa pagpapalaganap ng kaalaman, karunungan, at pag-unawa tungkol sa mga aral ng Islam sa paraang maaabot ng lahat, anuman ang kanilang relihiyon o pinagmulan. Nais naming magbahagi ng mga pananaw na magbibigay inspirasyon, magtuturo, at magpapalapit sa mga komunidad. Kung nakikita mo ang halaga sa aming nilalaman, mangyaring isaalang-alang ang pag-subscribe at pagsuporta sa aming misyon. Ngayon, tatalakayin natin ang isang mahalagang aspeto ng Ramadan, ang kahalagahan ng suhoor at iftar. Ang dalawang pagkain na ito ay hindi lamang mahalaga para sa mga nag-aayuno, kundi may malalim na espiritual at praktikal na karunungan. Ano ang suhoor? Ang suhoor ay ang pagkain bago sumikat ang araw na kinakain ng mga Muslim bago simulan ang kanilang pag-aayuno sa Fajr, ang panalangin sa umaga. Ito ay isang tradisyon na nag-ugat pa sa panahon ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, at itinuturing na isang pinagpalang pagkain. Binanggit ng propeta ang kahalagahan nito, kumain kayo ng suhoor, sapagkat sa suhoor ay may pagpapala, Sahih Bukhari at Muslim. Bakit mahalaga ang suhoor? Mga espiritual na benepisyo, ang suhoor ay isang pagkakataon upang humingi ng pagpapala at magsimula ng araw na may debosyon. Isa rin itong panahon ng panalangin, paggunita kay Allah, at pagpapalakas ng pananampalataya. Mga benepisyo sa katawan, nagbibigay ito ng mahahalagang sustansya at tubig upang matulungan ang katawan na manatiling matibay sa buong araw ng pag-aayuno. Katalasan ng isipan, ang balansing pagkain sa suhoor ay nakakatulong upang mapanatili ang pokus at lakas sa buong araw, iniiwasan ang pagkapagod at panghihina. Awa mula kay Allah. Binanggit ng propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan, na si Allah at ang kanyang mga anghel ay nagpapadala ng pagpapala sa mga kumakain ng suhoor. Ano ang dapat kainin sa suhoor? Ang malusog na suhoor ay dapat binubuo ng komplikadong carbohydrates, whole grains, oats, brown rice, para sa pangmatagalang enerhiya. Proteins, itlog, yogurt, mani, upang mapanatiling busog ng mas matagal. Prutas at gulay para sa bitamina at hydration. Tubig upang maiwasan ang dehydration sa buong araw. Ano ang iftar? Ang iftar ay ang pagkain sa pagtatapos ng pag-aayuno sa paglubog ng araw, kadalasang sinisimulan sa pamamagitan ng pagkain ng datiles at pag-inom ng tubig. Ayon sa suna, tradisyon ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Sinabi ng propeta, kapag kayo ay nagbabali ng inyong pag-aayuno, gawin ito gamit ang datiles sapagkat ito ay pinagpala. Kung wala kayong datiles, maaari itong gawin gamit ang tubig sapagkat ito ay dalisay, Sunan Abu Daud. Ang kahalagahan ng iftar. Isang sandali ng pasasalamat, ang iftar ay isang pagkakataon upang pagnilayan ang pagpapala ng pagkain at tubig na marami sa mundo ang walang sapat na akses. Gantimpala para sa pag-aayuno, sinabi ng propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan, na ang panalangin ng mga nag-aayuno sa oras ng iftar ay hindi tinatanggihan. Pagkakaisa ng komunidad, ang mga pamilya, kaibigan, at buong pamayanan ay nagtitipon upang sabay-sabay na mag-iftar, na nagpapalakas ng pagkakaisa. Espiritual na koneksyon, bago ang iftar, maraming Muslim ang nagsasagawa ng panalangin at pagsusumamo upang mapalapit kay Allah. Ano ang dapat kainin sa iftar? Upang masigurong malusog ang pagbabasag ng pag-aayuno, datiles at tubig upang maibalik ang enerhiya at hydration. Mga sopas at magagaan na pampagana upang mapadali ang panunaw. Mga payat na protina, gulay at whole grains para sa balansing nutrisyon. Iwasan ang sobrang mamantika, pritong, o labis na matatamis na pagkain na maaaring magdulot ng discomfort. Mga aral para sa hindi Muslim. Para sa mga hindi Muslim, ang pagsasagawa ng suhoor at iftar ay nag-aalok ng mahahalagang pananaw. Pagiging mulat sa pagkain, ang Ramadan ay nagtuturo ng mas maalalahaning pagkain na nagpapalalim ng pagpapahalaga sa bawat pagkain. Disiplina sa sarili, ang pagpipigil sa pagkain at inumin ay nagpapalakas ng kontrol sa sarili at pasasalamat. Pagkakaisa at kawanggawa, ang sabay-sabay na pagbabasag ng pag-aayuno at pagtulong sa iba ay naglalarawan ng halaga ng pagiging mapagbigay at mahabagin. Pangwakas na kaisipan. Ang suhoor at iftar ay higit pa sa simpleng pagkain. Ang mga ito ay nakaugat sa pananampalataya, disiplina at pasasalamat.
Kung ikaw ay isang Muslim na nag-aayuno o isang hindi Muslim na nagnanais maunawaan ang kaugaliang ito, ang mga aral ng pagtitiis, pagkamalay, at pagpapasalamat ay may pangkalahatang halaga. Salamat sa pagiging bahagi ng Community Teachings. Kung nagustuhan mo ang talakayang ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe. Naway ang Ramadan na ito ay magdala ng kapayapaan, pagpapala, at pagninilay para sa lahat.